A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to properly insert digital signatures in Excel. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. Okay, first, mag-create muna bago tayo mag-start or bago ko sa inyo ituro kung paano ba ang proper way kung paano maglagay ng digital signature or e-signature sa ating mga Microsoft Excel. Turo ko muna sa inyo kung paano tayo makakapag-create ng ating mga digital signature. Usually, ang ginagawa natin, nagsisignature tayo sa ating mga coupon band or blank paper, then pipicturean natin siya or i-scan natin. Pwede din ho yun. So, kung ayaw nyo po ng ganon, mayroon din po tayong ibang way. Kung halimbawa, buong pangalan ang ating isi-signature. So, I have here, may nahanap ako ng isang site na kung saan makakapag-create tayo ng ating digital signature. Okay? So, ang pangalan niya ay Signwell. Okay, now, sa Signwell, pwede kayong mag-draw ng signature nyo or basically, i-type nyo lang yung pangalan nyo. So, kapag draw signature, mas maganda siya dahil nagagawa kung ano yung usually signature ang gusto nyo. But kung ayaw nyo, yung simple lang na buong pangalan, so gaya na example ko lang ngayon, select the type your name and i-type nyo lang ang pangalan nyo. For example, Noel de la Sena. Then press enter. Papakita ko po sa inyo kung ano ang kinaganda nito. So for example, ito ang napili ko. So mayroon siya mga options or ito. Okay? So click ko lang siya and dito mapapansin nyo may option siya na slant. So dito ang default niya, pwede mo siyang i-adjust. So more slant or maximum slant. So preferably ang gusto ko yung medyo slant na slant siya. So dito tayo sa maximum slant. Then color, kung anong gustong kulay ng gusto nyo. So for example, blue. Then click nyo lang ang save. Then automatically lalabas ito. So reminder lang po, Signwell, itong site na ito, it is not a sponsor, no? It is a free site na kung saan makakapag-create ka na inyong mga e-signature or digital signature through typing or through drawing, no? Then after nyan, i-click nyo lang yung download and i-open na natin yung ating my downloads, no? So open lang natin siya. Sorry. So punta ako sa right click ko lang, file manager, then punta ako sa downloads at kung mapapansin nyo, ito na siya. So nag-create kasi ako kanina para doon sa aking thumbnail. So ngayon, ito na ang ginawa natin ngayon. So kakat ko lang siya at ilalagay ko lang siya dito sa ating desktop. So mayroon na rin ako dito, burahin ko lang tong 1 kasi sa thumbnail. So 2 signature 2 ang ginamit natin. Now punta tayo sa ating Excel. So dito may naka-ready na ako. For example, this is our forms, no? So dito natin ilalagay. Hindi na natin to fill upan. Dito lang natin ilalagay sa authorized signature yung ating signature. So gumawa lang akong template nito para pakita lang sa inyo kung saan nyo siya ilalagay yung ating signature. Now in this Excel sa ngayon, ang bagong Excel natin, pag nag-i-insert tayo, so mayroon kayong dalawang option. So under insert, illustrations and pictures, then pwede nyo siyang i-place in cell or i-place over the cell, no? So pwede nyo gawin yan. So dito muna tayo sa place in cell. Pag kinlik natin ito, place in cell, then select nyo my device or this device,
Then, hanapin nyo na tapos yung mga e-signature. So, for example, nasa desktop na ako. Ito na yung signature na ginawa natin kanina, dinownload. Then, click nyo lang siya and click insert. So, yan, over na siya. Hindi nyo na siya mahihirapan. Nakalagay na po siya dyan sa ating cell. Ang di ko lang nagustuhan dito ay medyo maliit lang ang size niya. So, yung isa naman ay over or place over cell. So, kung nakalagay na dito, pwede nyo nang gawing i-convert nyo na lang siya into place over cell. Paano? So, i-select nyo po yung cell, then dito may makita kayo. So, place over cell na ang mangyayari pag kinlik nyo na yan. At yan ang mangyayari ngayon. So, kung mapapansin nyo, natatakpan niya yung ibang text kasi mayroong kulay itong white. So, para mawala yan, ang gagawin nyo lang is click nyo yung color and select the set transparent color. Then, automatically, mako-convert ito. No? So, ang susunod yung gagawin, i-click nyo lang itong color white niya sa labas. And, automatically, converted na siya into transparent background. Then, resize it sa gusto nyo and place it doon sa cell na gusto nyo. Yun ang kagandahan nito. No, yung place over kasi nare-resize nyo yung signature sa tamang sukat. Yung ano naman, place inside the cell, kung anong size lang ang nakalagay doon, maliit man siya o malaki, yun lang ang pwede niyang maipakita sa inyo. So, mayroon kayong dalawang options na pwede nyo gamitin. Nasa sa inyo yan. For example, dito, ulitin ko lang. Insert, illustration, then insert pictures, and place in cell. Yung isa, place over cell. Okay? Then, kung ito ang pinili nyo, this device, hanapin nyo lang yung signature, and insert. So, kung mapapansin nyo, malaki ang pinagkaiba. Ito yung place inside the cell at ito naman ay over the cell, yung sa labas ng cell natin. So, yun yung pinagkaiba nilang dalawa. Maliit yung sa inside the cell natin or place in the cell, sa loob ng cell, at saka yung over the cell ay pwede nyo siyang i-resize sa gusto nyo palabasin. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman. At para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.